Eto, mainit pa rin no yung usapin tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inayos natin ng gano'n ha. Diba? So, sabi rito ng Daily Global Mirror ulit, God save the Philippines please. Vice President Sara Duterte slams the House of Representatives for allegedly engaging in another fishing expedition in relation to the impeachment complaints she is facing. This only reinforces that what I have been saying all along, there is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me, says Duterte in a statement posted on Friday, March 13, 2026. She claims that that fresh attempt to impeach her are a political attack and designed to protect certain individuals and advance personal and foreign interest. Foreign interest? Saan galing yun? Wala, hindi ko na naman pala nalaki yan. Hindi, naano lang ako. Saan galing kaya yun? Foreign interest? Sabi niya rito, among them are an official reportedly struggling with substance abuse, a congressman widely regarded as the mastermind of flood control funds, and his associates who allegedly receive maletas of cash, and legislators openly positioning herself for a presidential run. Una, ako, pakiramdam ko takot na, medyo kinakabahan sila Sara. Una tuloy, kinakabahan si Sara Duterte. Bakit ko naman nasabi? Nakita nyo ba panay ang pa-interview ngayon ni Sara? Meron na siyang isang portion na kung saan may mga tukmol at mga utak, DDS na utak luga. DDS, utak luga. DDS no? Na kung saan, ini-interview siya. No? Although, happy nga tayo kasi panay ang pa-interview niya. Alam nyo naman yun, walang utak. Anak diba? ka ng pug. Walang utak yung si Sara Duterte. The more na nagpapa-interview siya, the more na, lumalabas yung kabobohan, yung kawalang alam. Yun yung maganda doon. Kaya kahit, siguro, nasa isip niya, publicity is publicity. Di ba? Kaya okay lang sa kanya. Pero tingnan niya, yung sabi niya rito, no? Yung fishing expedition. Marami na nagsabi, paano tatawaging fishing expedition? Yung huling, inulit lang din daw kasi. Yung huli, nakalusot ka ron dahil sa technicality ginawa ng Supreme Court na alam naman natin, karamihan dyan ay DDS, utak luga. mga utak luga din daw. Sabi nung kanta hindi ako nagsabi Oh, sabi nung kanta, mga utak luga. Din yung mga DDS na mga nandyan sa Supreme Court. Diba? Biruin mo, gumawa sila ng bagong Imbis na maging malinaw, nalito pa. Tingnan nyo nung impeachment nung impeachment na dun sa Justice Committee kamakailan. Diba? Naguguluhan sila. It only means na imbis na mapalinaw nung Supreme Court yung mga dapat na gawin, yung mga tamang proseso, pero kamote. Nagkagulo-gulo pa. Pero mo si Suntay, napa-imagine pa. Munti ka na magtikol dun sa DDS, utak luga. DDS. Oh, di ba? Oh, yun ang mahirap dyan Ayon sa pahayag nga ni Vice President Sara Duterte, no? Naniniwala siya na yung bagong hakbang daw laban sa kanya ay politically motivated. Kung kunyari, kekeng ko yun lang din namin, kunyari, pepilosopohin ka namin, ano ba yung impeachment? Political in nature. Anong gagawin natin? Politically motivated, di shoot. Impeachment pero hindi yan. No? Ang adhikain ng impeachment na yan is alamin kung totoo ba yung mga akusasyon sa'yo. Malaman namin na mga mamamayan na bumoto sa'yo na kung saan mo ginastos yung mga confidential funds mo. Paano mo ginastos yung 100 milyon na kung saan sa loob lang ng 11 araw. Sinunog mo, ano yun? Kinain mo?
Oh, tapos sinasabi niya pa, wala raw sapat na ebidensya para suportahan yung impeachment. Wala raw sustansya. Eh, biruin mo, isa lang ang bumoto sa'yo. Si Suntay pa, alam mo kung nahimasmasan lang yun sa pag-i-imagine niya kay Ann Curtis? Ha? At hindi puro tikol nasa isip niya? Malamang sa malamang, bumoto rin yun ng na may substance in form. May sufficient in form and in substance. Biruin mo, yung isa, anong pangalan nung isang, isang congressman din na akala mo, taga-depensa niya. Kutya, umagree din na sufficient in substance. O, isa lang malaking patunay yon na talagang palapit ka na ma-impeach, kaya kamangkaba ka. Panay ang pa-interview, kabi-kabilaan. Panay ang pasikat. Kunyari, busy ako, nagtatrabaho ko. Di ba? Mga pautot niya ngayon. Oo. Ilang araw from now, malamang, nandyan na naman sa dahig yan. Magbe-birthday yung yung tatay niya. DDS Utak Luga The DDS Oh. Siyempre, proceed na tayo sa ating susunod. Sa ngayon, ang susunod na hakbang ay ang pagdinig sa inaasahang nagsimula pagkatapos ng Holy Week. Magsisimula yan sa pagkatapos ng Holy Week, ha? So patapusin lang natin Holy Week. Dapat sinabay na para kasama na sa penitensya. No, yung parusa kay Sarah. Punta na tayo doon sa ating susunod. Ating pang ilan ba? Ika-anim na topic. Pero syempre bago tayo really mag-proceed dun sa ika-anim nating topic, dun sa mga nandyan pa rin at nanonood, kahit hindi ako si Tolnyolo, maraming salamat at patuloy kayong nakikinig dito sa ating talastasan o sa aking ibinabalita sa inyo. Maraming salamat po, and I would like to take this opportunity na maraming salamat kay Tolnyolo sa pagbibigay ng opportunity na to na para at least makilala nyo ako, makilala nyo kami. Siyempre si Banat Boy po, ako po yung host nyo ngayong tuwing alas 7 ng gabi dyan sa Pilipinas. And of course, I would like to take this opportunity rin para i-promote yung ating mga kasamahan dito, si Ate Admin Rich, si Ate Mau, TPL3, and of course, yours truly, Banat Boy. And of course, nakita ko kanina si Tolnyolo, nagla-live din, So, patuloy nyo kami pong suportahan, ang adhikain naman nito is for us, maging mas marami yung tagapag-defend ni PBBM, maging mas marami yung nakukuhanan nyo ng maaasahang balita, mga good news, mga balitang totoo. Kasi ako, kagaya ko, and I have observed din naman si Ate Admin Rich, ganun si TPL3, nagpo-provide lang din kami hindi kami yung gumagawa ng balita. Nakikita namin yung topic, nagpipresenta kami ng topic, nakalagay din dyan kung kanino galing, and then, dinidiscuss lang din namin. So guys, maraming salamat sa inyong laging punta na tayo dun sa ating susunod na topic. Mamaya tayo magbatean ng pangmaramihan. Pero tingnan natin, meron ba mga comment dyan na shoot dun sa natin. Sabi dito ni Ma'am Irma, tama ka Banat Boy, nakakaiya si Sarah Mau Chaki, naninigas ang isang buto sa kanya sa camera. Naninigas ang isang bumoto. Umay ba? Ma'am Irma? Yan Sabi naman ni Nana ko Friday, good evening si Reza Force, si Reza Fam, VMB, admin at yung sino? At sa inyong host. Baka sa inyong host. Shoutout. Ay, si Mama Ana Linando, nandyan, tropa natin yan. So shoutout po sa lahat. Proceed na tayo dun sa ating ika-anim na topic. Ito, ang ganda na ito, sabi rito totoo ba?
Oo, doon yung bandang dulo. Hindi, yan yung mga ano raw. Batiin din rin natin si Yusek Claire, nanonood sa atin yun eh. Di ba? Tayo yung laging binabanggit ni Atty. Claire, si Banat Boy. Pati natuwa nga ako kay Atty. Bueno eh. Kasi binisita ko sila dun sa UB, Usapang Batas. No? Kasama si Ma'am, nakalimutan ko, yung pangalan nung kasama niya, yung kapartner ni Atty. Bueno. Tapos nag-message ako kasi nag-guest natin si Atty. Bueno. And guys, mag-guest tayo dito tatry. Pagka next week, ayusin lang namin. Alam niyo kasi dito sa Dubai may gera, di ba? So pag naayos namin yung schedule, I will try to schedule yung mga interviews. Interviewin ulit natin si Yusek Claire, si Atty. Bueno, si Atty. Jesus Falsis. Marami na tayo na interview and yun, i-try natin gawin dito yon. And I'm not sure kung bukas magkukulab kami. Kaming apat. Kaming si Ma'am Admin Rich, TPL3, ako, at saka si Nyolo. Hindi ko lang alam kung matutuloy So, sana matuloy para isang bagsakan lang. No? Makakaasa ang mabubuting vloggers na nagmamahal kay President Marcos. God bless and protect us all. Ayan. Thank you. Karamihan dun sa huling binabanggit may mga talaga yung kay Yusek Claire. Merong mga what do you call that? Meron tayong may mga channels, no? Ako may channel din ako. So Banat Boy channel baka trip nyo puntahan. Doon kasi medyo bardagulan yun. Pero parang kay Tolnyolo rin, pag si Tolnyolo parehas kami ng sangkap. Mas pogi lang ako. Lugi naman ako. Mas magaling siyang vlogger. Yun na lang yung akin. Mas pogi. Aangkinin pa ba naman ni Tolnyolo yun? Balato niya na sa akin yun. Di ba? Bibi, may Pinay na hinuli. Bago lang na balita dito saan? Sa Madina. Kasi nakapatay ng bata. Saan ba? Sa Besan yung may nakapatay na bata? Saudi? Sa Saudi. Si Ma'am Annalyn nga nasa Saudi. Narinig ko na rin yung balitang yan eh. Gusto ko sana makita kung ano itsura ng ibang MIBs kasi nakita ko na channel ni Nyolo. That's why I checked the channel. But, ano daw? Ulit. Why I checked? But, been with Boss Banat Boys channel, same with the Thai Jack First and Manang Trek Sevilla. Ayan, mga tropa natin yan. Lahat kami daw magtotropa. No? Sige. Shoutout po sa lahat. Simulan na natin yung ating susunod na topic. Gusto ko sana makita. Yan, nabasa na natin yan. Ge. Mamaya ulit yung batian natin. Kasi alam ko, dalawa pa yung topic natin. Hindi pa, ewan ko kung ito na yung panghuli Ito, sabi dito, guys, kasi may isa pang development na lumabas mula sa ombudsman pagdating naman dun sa 18 Marines. Magkakabituka. No, thank you very much, Mama. Ma'am Christina, Ma'am Xtina. Si Ma'am Tina ng VMB, ayan Kagahapon ko pa ako nagre-request baka pwedeng may magbaba. And thank you very much for that. Yung channel ni Banat Boy. Pogi daw yan, ewan ko lang Sabi lang andyan din yung channel syempre ni ni Ate TPL3 and of course si Admin Leach. Ayan. So shoutout po sa lahat. Thank you very much Boss Christina. Boss Xtina. So ngayon punta tayo dito sa isang development na naman galing sa ombudsman. Sabi rito kani-kanina lang medyo fresh to. Delivery ng pera noong Duterte admin, nangyari ang isa sa umano'y delivery ng mali-maletang pera noong termino. Asa na? Nawala ako. Termino nooy House Speaker Lord Alan Velasco, paglalahad ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Patay! Yes! Utak luga! Ayun na maganda, diba? DDS utak luga! Diyan pa lang. Okay na.
na, panalo na tayo dyan eh. Biruin mo, no? All along, dun sa una nating, yung topic natin, di ba? Paprogress ng paprogress. Ano sabi niya nung una? Bakit kami iniimbestigahan nyo? Dapat ba kayong imbestigahan o hindi? Dapat ba kayong imbestigahan o hindi? Ayan, no? Isa dun sa mga larawan na masusing siniyasat ng ating ombudsman o ng NBI. Ano sabi? Isa doon sa mga litrato nagpapatunay na ang delivery na ginawa na binibintang sa speaker, kay Speaker Martin, dati pala. Hindi pala. Baling speaker pala. Dating speaker Lord Velasco. Naalala nyo ba to? Speaker nino to? Speaker to ni Sara Duterte. Anong ginagawa bakit ko sinabing speaker ni Sara Duterte? Ito, yung itinaga niya sa mukha ni Alan Cayetano. Kinudita. Ipinalit eh. Oh. Kaya pala sinasabi ni Sara, alam na niya yung balita na deliveries of maleta. Oy. Paano? Utak DDS. DDS, utak luga. Kabayo. Oh. Base umano ito sa isang reliable source kaugnay ng isang litratong kasama sa joint affidavit ng nagpakilalang ex-Marines. Nagsilbi si Velasco bilang House Speaker mula noong 2020 hanggang 2022 noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. What you see here is manipulation of facts. They were playing with timelines, and this one timeline that they played with what this... Ulit. Bakit? Parang wrong gramming eh. Hindi, ulit ha. Baka ko lang. Kasi it doesn't make sense eh. Nung binabasa ko. Oh, what you see here is a manipulation of facts. They were playing with timelines, and this one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos, sabi ni Remulla. So hindi yan pinalalabas nila. Alam mo, kaya kanina ang gaganda nung natin eh. 'Di ba? Ang ganda ng mga punto ko, ang galing ko kasi. Buhat bangko rin pag may time, 'di ba? Hindi. Kasi 'di ba, yung kung sinasabi, 'di ba, merong isang investigasyon si Ombudsman Remulla. Ano sabi ni Ombudsman Boying? Sabi niya, pag meron daw isa dyan, umabsent yung isa kahapon sa NBI, 16 lang yung sumipot. 18 sila. Yung isa dun sa hindi sumipot, no? Siya yung nagsabi na meron siyang mga logs na kung saan nakasabay niya or kasama niya, no, na nag-deliver. Hindi ko alam kung papuntang Ilocos o kung papuntang saan. Hindi ko na maalala. Pero kasama niya sa eroplano na nag-deliver sila ng pera. Okay? Ngayon yung timeline na sinasabi, 23 hanggang, wala palang dates. Pero chinek nila yung logbook ng air taxi, 23 hanggang 2025 or until current, walang ebidensya or walang pangyayari na kung saan posibleng nagkasama sila. Hindi nangyari. Yung claim niya na kasama niya, hindi nangyari. Ang sagot naman ni Topacio, ni Baligod, sabi ni Baligod, hindi naman 23 hanggang 2022. Kagaya nga na sinabi ko, ulitin ko lang. 2022, si Digong pa yung presidente nun. And tapos, kung 2022, sige, pagpalagay mong kalahati ng taon si PBBM na, paano siya na-budgetan? Yung budget nun, ginawa nung 2021 pa, December. Oh. So, ibig sabihin, alam na ni Digong na magiging presidente si Duterte, si PBBM, ganun. Inilista na. Eto, pagbibigyan nyo ha. Bingo tayo dyan. Oh. Kaya
Kaya tama yung sinabi dito ni what you see here is a manipulation of facts. They were playing with timelines. Kaya yung isang yan, shoot sila dyan sa banga. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Oh. Ang ganda di ba? Ganda ng pangyayari. Tamang-tama lang yung proseso. Ayon nga, di ba, syempre, sabi nga ni Boying Rimulya, may isang umano'y cash delivery incident na nangyari nung panahon pa ng Duterte administration. Ngayon, paano nyo patutunayan na yung the rest? Ha? Yung the rest, totoong nangyari nung administrasyon na ni PBBM. Patay kayo ngayon. Malamang mauwi na mag-imagination na tong mga 18 Marines. Malamang may paglagyan kayo. Guys santambak yung kaso ng mga yan. Kinasuhan ng akbayan ay nila Father Flavi at saka si Senator Laila de Lima. Kinasuhan ni Senator Trillanes. Tapos yung nakalimutan ko yung BJMP. Oh. Dali kayo mga boy. Ang dami. Actually, overloaded nga ng informations about this itong mga kupal na to eh. Pagdating dito sa mga betlog na to. Oh. Siyempre, may pinagbisihan diyan si at ngayon yun yung investigasyon, 'di ba? Base doon at ang matindi nito, base to doon sa isa sa mga larawan na isinabmit nila na pinirmahan na nila. Patay. DDS Utak Hindi ko rin kayo masisi kung utak luga kayo. Hindi ko kayo masisi kung utak luga kayo mga DDS. Biruin nyo. Inattempt nyo lokohin yung NBI at ang inattempt nyo lokohin yung taong bayan. Kaya ako talaga kaabang-abang yung mga posibleng mangyari at maganap dito, no? Panalo tayo dito. Pero hindi. Ayos yan. Okay yan. Let's end it with that, no? Kaya mahalaga talaga na suriin ng mabuti ang timeline at ebidensya sa ganitong klaseng mga aligasyon. 'Di ba? So, ngayon, palakpakan kay Ombudsman Boying. Palakpakan din siyempre kay Director Matibag. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay
luga DDS, DDS Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton Duterte, Duterte Puro fake news ang DDS Puro fake news ang DDS Mga troll farm, mga gate Dupites, dupites Puro fake news ang DDS Puro fake news ang DDS Mga troll farm, mga gate Dupites, dupites Tangga, tangga, luga, luga DDS, DDS Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton Duterte, Duterte Tangga, tangga, luga, luga DDS, DDS Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton Duterte, Duterte Ayan na sila, ayan na sila Malita na peke, malita na peke Ayan na sila, ayan na sila Malita na peke, malita na peke Puro fake news ang DDS Puro